So kumpirmado, nasa DOJ WPP na si Engineer Alcantara as we speak. Opo, so kinukumpirma po namin na si state witness, ngayon state witness former District Engineer Henry Alcantara ay nasa ilalim na po ng custody ng WPP. Kaya ako binanggit yung without furthering the information sapagkat napaka-confidential yung WPP lalo na yung pagdadalhan. Pero yung requisitos niyan sa dami kasi ang tanong nga sa dami ng mga nagtestimonya, nagbigay ng statement, affidavit sa mga hearing, umafir. Bakit talagang siya lang ang kabukod-tangi na nakapasa sa pagiging state witness? Okay, thank you for the question po, no. Paruhin lang po natin na hindi lang po si Henry Alcantara ang state witness. Apat po sila. Isa lang po si Henry Alcantara doon. So, ayon po sa ating saligang batas sa Constitution, meron po kasi mga requirements for determining kung ang isang individual ay po pwede maging state witness. Yan po yung absolute necessity ng kanyang testimonya, na hindi siya ang most guilty, at least with respect din sa kaso kung saan siya nasasangkot. At na yung kanyang testimony can be corroborated po, no, with other pieces of evidence available sa prosecution. So yun po yung naging criteria ng DOJ, WPP, para piliin po siya bilang isa sa mga state witness na inadmit. Okay, pero attorney, 'di ba, syempre kailangan mag-a-apply po ang kanilang panig po, ito pong si Ginoong Alcantara and the other state witnesses po, sa proseso po ba gaano po katagal ang pagve-vet, ang pag-check, ang pagre-review po ng mga aplikasyon? Opo, so wala po kasi eksaktong timeline under the law. Hindi po yan gaya kunwari ng preliminary investigation sa prosecution na may 60 days na kailangan matapos ang pag-resolve. Ang pag-vet po kasi ng isang state witness, depende po yan sa available evidence. Ngayon, depende sa pag-assess ng WPP members, ng directors, ng DOJ officials sa evidence nila na isinumite. Tapos ikukumpara pa po yun sa mga evidence na na-submit ng mga ibang witnesses, submit ng mga ibang parties. Yun po, no? So there's really, just to answer the question po, wala po kasi exact timeline. The vetting process will take as much time as it needs to be hanggat we identify a witness credible enough. Opo. Na talaga mapapaniwalaan natin na ito talaga po pwede natin ibangga sa ibang pieces of evidence at ay makabuluhan tayo ng kitang resulta. Attorney, balikan ko lang yung pagiging least guilty ni Henry Alcantara. So pagka dun sa mga pagdinig, lalo na dun sa Blue Ribbon Committee, tao niya si John Mendoza, tao niya si Bryce Hernandez, di ho ba? Opo. At nung maglatagan ng maraming pera sa lamesa, ay nasa harap din si Engineer Alcantara, Opo. At inamin niya na alam niya na yung perang yon ay galing sa mga kontraktor at yung dalawa, ano bang ibig sabihin niyan? So yung dalawa lang ang gumawa ng pera, nag-initiate ng lahat at nalaman na lang niya na may mga gano'n na. Kaya siya hindi most guilty under the command responsibility. Pasok ba yung ganung argumento at spokes? Opo, sir, no. Sir, I'm afraid na yung ganyan klase mga tanong po kasi goes into the merits ng kaso, ng maraming kaso, hindi lang po isa. And it goes into yung substance ng ano magiging testimony ni Mr. Henry Alcantara. Pati na lang po sa mga nasabit niya. Yung mga ganyang bagay po kasi confidential. I cannot go into that in detail. Okay, we will respect that. Opo. Okay. Yeah, go ahead. Opo, but what we could say is, I think with respect to Henry Alcantara, bilang siya naman po yung topic natin ngayon, what we can say is that si Henry Alcantara po kasi, being the former district engineer of the 1st District of Bulacan, he was in a very unique position na kumbaga nasa gitna siya. Nasa gitna siya ng hierarchy of those in the chain of command. Diba? As you said, sir, walang command, diba? Bilang sa gitna, he was not too high up in the hierarchy na hindi po siya makikipag-usap, makahulog-bilog dun sa mga tao sa baba, and he was also not too low na he will not be able to speak to the higher ups.
Diba? So it is a very unique and distinct position for him, such that he was a logical choice to be state witness. Diba? And so far as the cases or the projects that are currently being under investigation. Okay. Okay. Yung naging ano po. So I think that as much as I can say without going into the confidential aspects.